Leonardo Manto ang pangalang nag-viral sa social media matapos niyang itumba ang isang mataas na opisyal ng pulisya, isang pinaghihinalaang leader ng mga hitman na nag-champion umano sa ilang shooting competition. Gaano nga ba kaasintado ang suspect pagdating sa baril? Ano nga bang nangyari sa madugong engkwentro sa Sitio Balao, Barangay Sudlon 2, Cebu City? Si Leonardo Rabago Manto alias Jun ay ipinanganak noong 1982 sa mag-asawang magsasaka sa probinsya ng Cebu. Salat man sa yaman ng mga magulang, ngunit pilit na itinaguyod ang pag-aaral ng magkakapatid. Bata pa lang si Jun ay mahilig na ito sa laruang baril at ang pinapanood niyang palabas ay ang mga action movies na pinagbibidahan nila FPJ, Rudy Fernandez at ilan pang mga bida sa pelikula. Tumatak sa isipan ng batang si Jun na gusto niya talagang maging pulis balang araw. Matapos siyang mag-high school ay kumuha siya ng kursong criminology. Habang nag-aaral si Jun sa kolehiyo ay nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga magulang at ramdam niya ang bigat ng mga bayarin sa kanyang pag-aaral na pasan sa kanilang mga balikat. Rason para pinili niyang pansamantalang bumitaw sa kanyang pangarap na maging pulis para tulungan sila sa paghahanap buhay. Agad namang namasukan si Jun bilang gwardya hanggang sa nawalan siya ng gana sa pag-aaral dahil nakita niya ang mas malaking oportunidad sa pagnenegosyo. Kaya nang makaipon si Jun ay sinubukan niyang pasukin ang buy and sell ng mga sasakyan. Binibili niya ng mura ang mga luma at bulok na sasakyan. Basta't maganda pa ang makina ay pinapaayos niya na lang ito at ibinibenta naman sa mas mataas na halaga. Dahil sa industriyang kanyang pinasok ay napagtanto niyang kailangan din niyang matutong magkumpone ng mga sasakyan. Kaya matyaga niyang pinag-aralan ang pagmimekaniko hanggang sa natuto na siya at agad na siyang nagtayo ng sarili niyang maliit na talyer sa kanilang lugar. Dito na unti-unti nang lumago ang kanyang negosyo at umangat ang kanyang pamumuhay dahil sa kaya na ni Jun ang kanyang hilig sa baril. Kaya bumili siya nito at kumuha siya ng lisensya. Isang 45 at 9mm na pistola ang mga lisensyadong baril ni Jun. Nag-umpisa na siyang sumali sa iba't ibang shooting competition at ayon sa kanya, ang iba dito ay nasungkit niya ang mga kampyonato. Sa mabilis na pag-angat na kanyang pamumuhay ay lumabas na ang mga haka-hakang. Sinasabayan niya umano ang kanyang negosyo ng mga ilegal na gawain kagaya ng gun running, kaya mabilis itong umasenso kasabay ng bulong-bulungang. May nabaril si Jun na isang notorious na magnanakaw sa kanilang lugar na pumasok sa kanyang talyer para magnakaw, pero wala umanong mga kaanak na naglakas ng loob na magsampa ng kaso laban sa kanya. Rason para walang kasong isinampa kay Jun. Dito na mas lalong lumakas ang haka-hakang konektado na naman sa malaking grupo ng mga birador si Jun, kaya simula noong tumaas ang kanyang reputasyon sa lugar ay naging respetado siya at kinakakatakutan na ng mga kilalang kriminal hanggang sa dahan-dahan nang nakarating sa intel ng gobyerno ang mga usapin patungkol kay Jun. Isinama na siya sa mga taong under surveillance pero walang makitang matibay na ebidensya para magdiin sa mga illegal niyang gawain. Sa tuloy-tuloy na pag-angat ng kanyang pamumuhay ay naisipan niyang magtayo ng agri-vet supply na negosyo. Walang problemang mangutang sa agri-vet supply ni Jun basta't matuto ka lang magbayad. Rason na naging malapit siya sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng kanyang magandang relasyon sa mga tao sa kanilang komunidad ay hindi pa rin naaalis sa kanyang pagkatao ang haka-hakang konektado siya sa mga illegal na gawain at lumalakas pa rin ang kanilang hinala nang magpakabit si Jun ng maraming CCTV sa mga daanan papunta sa kanyang bahay. October 9, 2022, araw ng linggo, bandang alas 5:30 ng hapon, pumutok ang balitang binaril si Barangay Captain Antonio Yumol Canonico sa Barangay Bagakay, Toledo City, Cebu, kasama ng kapitan ng kanyang personal bodyguard na naging matalik niyang kaibigan na si Bern Pinlot. Ayon kay Pinlot, habang binabaybay nila ang kalsada ay bigla na lang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok sa likuran na bahagi ng kanilang sasakyan. Sa bilis ng pangyayari ay nakita niya na lang na may tama na ang kapitan at dahan-dahan na itong nanghihina sa likuran. Nagawa pa umanong makapagsalita ang kapitan nang may tama ako. Gumanti si Pinlot sa mga bumira sa kanila. Bagkus
nadaplisan lang ito. Pero hindi niya nadali ito. Hindi naman nasayang ang pagganti ni Benlot sa mga bumira sa kanila dahil nakadaplis naman siya sa gunman na bumira sa kapitan. Dinalaman sa ospital ng Toledo City ang barangay captain pero idineklara na itong DOA ng mga doktor. Sa isinagawang hot pursuit operation ng Toledo Police Station ay nakakumpiska sila ng mga basyo ng 45 pero wala pa silang lead kung sino nga ba talaga ang bumira sa barangay captain. October 12, 2022, araw ng Miyerkules. 3 araw matapos mayari ang kapitan ay nakatanggap ng tip ang Toledo Police Station kaugnay sa isang sugatang lalaking nanghihingi ng pagkain habang nagtatago raw ito sa mga kakahuyan sa barangay Tungkay malapit sa hangganan ng barangay Sudlon, Cebu City. Kaagad na pinuntahan ng mga kapulisan ng lugar at nadatnan nilang lalaking sugatan na kinilalang si Anthony Akitan Roldan alias Pagong, residente ng Lapu-Lapu City. Sa ginawang interogasyon ay umamin ng sospek na siya ang bumira sa kapitan at binayaran siya umano ng halagang 30,000. Away umano sa lupa ang narinig na dahilan ng sospek. Rason kung bakit pinatumba ang kapitan. Pero habang lumalalim ang investigasyon ay lumutang ang pangalan ni Leonardo Manto bilang driver ng gunman. Kinabukasan ay nagsagawa ng follow-up operation ng kapulisan sa bahay ni Leonardo Manto sa sitio Maraag, Barangay Sudlon. Nadatnan umano ng kapulisan ang sospek na nag-aayos ng baril ngunit nang mapansin ang presensya ng mga kapulisan ay mabilis umano itong nakatakas gamit ang daanan sa likuran. Sa paghalugog sa bahay ng suspect ay nadiskubre ng pulisya ang dagwa ng mga baril na gamit umano ni Manto sa kanyang negosyong gun for hire. Kasama sa mga baril ang isang 22 rifle na may sniper scope, isang 45 na pistola, isang 30 M1 carbine rifle, isang sniper scope at isang suppressor. Ilan pang mga hindi lisensyadong baril ang natagpuan ng mga kapulisan sa bahay ni Manto. July 6, 2023, nahuli si June Manto ng Parian Police Station 1 sa kasong illegal possession of firearms. Ngunit nakapiyansa ito at sa hindi malamang dahilan ay na-dismiss umano ang kanyang kaso. October 25, 2025, araw ng Sabado, bandang alas 6 ng gabi, ginulat ng isang malungkot na balita ang mga Cebuano matapos masawi ang isang pulis na high-ranking official dahil sa kanilang engkwentro sa sitio Balao, Barangay Sudlon 2, Cebu City. Todas si Police Captain Joel De Parine habang sugatan naman ang kanyang kasama na si Police Executive Master Sergeant Archel Tero na parehong miyembro ng CIDG RFU 7. Hindi pa malinaw kung ano nga bang tunay na pakay ng mga opisyal sa lugar dahil dalawang lumabas sa report. Una, ang magsilbi sana ng warrant of arrest laban kay Leonardo Jun Manto, ngunit natunugan ng sospek kaya humantong sa isang madugong shootout. May isa ring ulat na nagsagawa umano ang mga opisyal ng CIDG ng surveillance laban kay Leonardo Manto Jr. at sa kanyang grupo bilang bahagi ng kanilang operasyon na tinawag nilang Paglalansag Omega na layuning buwagin ang mga grupong gun for hire. Ayon sa isang opisyal na nakaligtas sa nasabing engkwentro, habang sinusubaybayan umano nila ang sasakyan ni Manto ay bigla umano silang pinaulanan ng bala galing mismo sa loob ng sasakyan ni Manto matapos silang matunugan ng mga sospek. Todas umano on the spot matapos tamaan sa kanyang ulo si Police Captain Joel De Parine habang himalang sugatang nakaligtas naman si Police Executive Master Sergeant Archel Tero. Matapos dumating ang responding police kaugnay sa shootout ay napag-alaman nilang kabaro nila ang mga biktima kaya agad dinala ang dalawang opisyal sa CCMC ngunit idineklara ng DOA ang kapitana si De Parine. Hindi naman nagsayang ng oras ang kapulisan at inilunsad ang hot pursuit operation sa tatlong suspect na itinuturo ng mga witness na sina Leonardo Manto, Renante Manto at isang lalaking hindi nakilala. Agad namang nagtago sa batas ang grupo matapos ang insidente. October 26, 2025, naglabas ng 100,000
pisong patong sa ulo ang mga kapulisan laban sa grupo ni Jun Manto. Mula 100,000 pesos ay umabot ito sa kalahating milyon. October 29, 2025, ginulat ng DYHP ang publiko sa programa ni Attorney Rofel Banyo matapos lumabas at kusang nagpa-interview sa kanya ng live ang suspect upang linawin ang tunay na nangyari sa insidente. Nagpahayag din ito na gusto na niyang harapin ang kanyang kaso at plano na niyang sumuko, pero hindi sa Cebu kundi sa Camp Cramel. Nilinaw ni Manto sa kanyang interview na hindi niya alam na pulis ang mga sumusunod sa kanya dahil nakabonet ito habang sinasakyang motorsiklo ng mga opisyal ay walang plaka, kaya ang buong akala niya na hitman ang mga sumusunod sa kanya na may plano siyang itumba. Rason para maging alerto umano siya sa kanyang biyahe. Dagdag pa ni Manto na nauna umano siyang pinakbaka ng mga opisyal at swerte umanong hindi siya natamaan hanggang sa wala na siyang iba pang pwedeng magawa kundi ang makipagsabayan. Dalawa raw ang kanyang natamaan, isa sa hita at isa sa ulo. Binigyan din linaw ni Manto na wala siyang outstanding warrant dahil sa na-dismiss na umano ang kanyang mga kaso at nakakuha pa daw siya 2 months ago ng police clearance para sa requirements sa kanyang PTC o permit to carry sa kanyang baril. Nagtapos ang interview ni Manto na taos-pusong humingi ng tawad sa pamilya ng opisyal na nasawi at muli niyang sinabi na hindi niya alam na pulis ang kanyang mga nakaengkwentro. October 30, 2025, pasado alas 2 ng madaling araw, sa wakas ay sumuko na sa Pasig City Police sa Metro Manila si Manto. Ayon ito mismo kay Police Colonel Enrico Figueroa, hepe ng Cebu City Police Office. Sinabi nito na ito-turn over sa kanya ng Pasig Police si Manto para maibalik ang suspect sa Cebu City. Sa pagsuko ni Manto sa batas ay hindi dito nagtapos ang debate ng taong bayan sa social media kung nag-serve nga ba talaga ng warrant ang opisyal o nagsagawa ng surveillance. Ang kaganapan ay nagpapakita ng kapabayaan na nagresulta sa operational loss sa bahagi ng mga operatiba dahil sa kawalan ng malinaw na operational identification at pagsunod sa mga safety protocol. Sa legal naman na pananaw ay may matibay na batayan ang depensa ni Manto kung mapapatunayang siya ang unang binakbakan ng mga taong hindi nagpakilalang pulis at sakay ng motorsiklo na wala pang plaka. Sa ilalim ng Article 11 Paragraph 1 ng Revised Penal Code, ito ay maaaring mapailalim sa justifying circumstance of self-defense kung mayroong unlawful aggression, makatwirang paraan ng paglaban at kawalan ng provocation. Kung hindi niya kilala na pulis pala ang kaharap niya dahil sa kakulangan ng uniforme at pagkakakilanlan, ay maaari itong maituturing na lehitimong self-defense sa halip na isang krimen. Ikaw, anong nga ba sa tingin mo ang totoong nangyari?